inom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo tingnan mo kung malinaw o mabula patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahat. RH Balita. Balita. Sa ulo ng ating mga balita, mga sospek sa pagpatay sa isang polis at 8 taong gulang niyang anak, arestado na. Pangalan at larawan ng mga politiko, pinatatanggal na ng DILG sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. 3 DPWH officials sa Pampanga, sibak dahil sa kickback. Karagdagang 378 bank accounts ng mga sangkot sa flood control mess pinafreeze na ng AMLAC. Bahagi ng EDSA North at West Avenue, 3 buwang isasara. Matinding traffic asahan na. Presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman sa susunod na linggo. Early registration ng DepEd sa mga public school para sa school year 2026 to 2027. Aarangkada na ngayong araw. At balita mula sa ibayong dagat, United Nations posibleng maubusan na ng pondo, ayon yan sa UN Chief. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong January 31, 2026. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sabayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao, at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. Bago lamang ang detalye ng ating mga balita, meron tayong Flash Report. Flash Report! pulis at 7 nitong kasama arestado sa carnapping at grave threats sa Maynila. Detalye ng report kay RH29 Boy Gonzales. Boy. Jackie, isang pulis at 7 nitong kasamahan ang arestado matapos umanong sangkot sa carnapping, grave threat at grave coercion sa Santa Cruz, Maynila. Kinilala ng mga otoridad ang pangunahing suspect na si Police Staff Sergeant Patrick Ryan Gargalio, membro ng Philippine National Police at nakadetail sa MPD Forensic Unit. Ayon sa initial investigation ng MPD, bandang 1:40 na madaling araw noong Enero 30, nag-book ang biktimang si Crisanto San Juan, isang Lalamove driver, para sa delivery gamit ang kanyang aluminum close van. Pagdating sa Laguna Street Canton ng Oroqueta, 2 sasakyan na lumapit at sa pilitang pinasok ng humigit kumulang sa 20 lalaki ang van. Nagpakilala umunong pulis ang 2 suspect at itinutok pa ang baril sa biktima bago dalhin ang sasakyan hanggang sa Imus, Cavite. Ginamit umano ang van sa pagkuha ng copper cable
na kalaunay inilipat sa ibang sakyan sa Muntinlupa. Matapos makatakas agad na nag-report ang biktima sa pulisya at isang hot pursuit operation ang ikinasa ng MPD Santa Ana Police Station at Santa Cruz Police Station 3 na nagresulta sa pagkakaaresto kay Police Staff Sergeant Gargallo at iba pang suspect kabilang ang ilang minor de edad. May isa pang suspect at large. Inihanda na ang mga kaso para sa inquest proceeding sa City Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Bago din sa iba pa nating mga detalye ng balita, alamin po muna natin ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw na ng January. Mula po kay Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Miss Veronica, magandang tanghali. Natanghali din po, Miss Jackie, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao at amihan naman o northeast monsoon ang nakaka-apekto sa Luzon. Asahan nga natin dahil sa shear line yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulat at mga pulupulong thunderstorm sa Visayas, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis Oriental. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin yung mas magandang panahon kung may chance lamang ng mga localized thunderstorms at sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, fair weather rin at may mga chance ng mga may hinang pag-ulan. Wala naman tayo nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa northern at eastern sections ng Luzon at Visayas pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang 11 a.m. kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. At iyan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa. RH Weather News. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ang 3 sospek sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at anak nitong si John Ismael. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, naaresto ang sospek Biyernes ng gabi sa isang bahay sa Quezon City. Nakuha naman mula sa isa sa mga sospek ang cellphone ng babaeng biktima habang natagpuan sa Pampanga ang SUV na pinaniniwala ang pinagsakyan ng bangkay ng mag-ina. Unang iniulat na nawawala ang mag-ina noong January 19 na huling nakita sa Novaliches, Quezon City. January 24, natagpuan ang bangkay ni Molinido sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan na may tama ng bala sa ulo. At nadiskubre naman ang katawan ng kanyang anak sa isang kalamansi farm sa Tarlac. Kinumpirma nga ng Southern Police District na asphyxia by suffocation ang ikinamatay ng 8-year-old na si John Ismael Molinido, anak ng pinaslang na lady cop na natagpuan sa Bulacan. Sa ulat ng pulisya, nakita ang bangkay ng bata sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac na nakabalot ng plastic at mahigpit na nakatape ang muka na posibleng dahilan ng pagkasuffocate nito. Positibo itong kinilala ng mismong ama ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Matatanda ang unang natagpuan ng naaagnas ng bangkay ng ina ng bata na si Police Master Sergeant Diane Marie Molinido sa Bulacan. Huling nakita ang buhay ang mag-ina noong January 16 para sana makipagkita sa isang ahente ng mga sasakyang ngunit bigo nang makauwi ang mga ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang krimen.
Sa iba pang balita, inatasan ng DILG ang lahat ng tanggapan nito at mga LGU na alisin ang pangalan at larawan ng mga public officials sa mga government-funded na proyekto. Sa kautosang inilabas ng DILG, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, mukha, logo, initials, color motif, slogan o anumang simbolo ng mga politiko sa mga project signage, markers at tarpaulins na pinondohan ng pera ng taong bayan. Giit ng DILG, ang mga programa ng gobyerno ay mula sa pera ng mga taxpayer, kaya hindi dapat ginagamit ang mga ito bilang personal billboards o para sa political credit bragging. Kaugnay nito, pinatitiyak ng DILG sa mga office head na susunod ang kanilang mga nasasakupang unit sa nasabing direktiba. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya ng pamahalaan at kanilang proyekto kada 2 linggo. Ginawa ni PBBM ang direktiba sa naging pulong nito kasama ang kanyang economic team sa Malacanang kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng hakbang na ito na matiyak na tama ang mga isinumiteng report ng mga ahensya hinggil sa mga progreso ng kanilang mga proyekto. Kasabay nito, nagbabalaan niya si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng mapatalsik sa pwesto ang sinumang magtatangkang magpeke ng mga report. Sa ngayon ay tinututukan pa ng administrasyon ang pagplansya sa magiging mekanismo ng naturang bi-weekly check. Sinibak naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang 3 engineer ng Pampanga 2nd District Engineering Office. Ito ay kaugnay ng aligasyon ng pangingikil umano ng hanggang 8% sa bawat kontrata ng distrito. Pinangalanan ng mga na-relieve na sina Maintenance Section Chief Rinilio Magtoto at Construction Section Engineers Arnold Domingo at Jefferson Ginto. Isa sa ilalim sila sa investigasyon at sasampahan ng kaukulang kaso sakaling mapatunayang may basihan ang mga aligasyon. Labing dalawang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Karagdagang 379 na bank accounts at real estate properties ng mga individual at kumpanyang sangkot sa mga flood control projects ang ipina-freeze ng Court of Appeals. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, bunsod nito ay umabot na sa 24.7 billion pesos ang kabuang halaga ng mga na-freeze na ari-arian. Kabilang dito ang bank accounts, insurance policies, sasakyan, eroplano, real properties, e-wallets, securities at investment accounts. Inaasahan pang tataas ang halagang ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga na-freeze ang mga bank account ng 2 kontraktor na nakakuha ng karamihan sa flood control projects sa Bulacan na kalaunay napatunayang ghost project. Sabi ng AMLAC, ang mga ari-arian ay may kaugnayan sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at sa kasong malversation of public funds. Maaari ring magsampa ng forfeiture case ang AMLAC matapos ang 6 na buwan upang maibalik ang mga pondo sa gobyerno. Ibinaba sa 416 ang bilang ng mga unang na-validate na ghost flood control projects mula sa dating 421 matapos matuklasang may mga dobleng entry. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., lumabas ang pagbabawas matapos maipon at ma-verify ang mga datos ng komisyon. Dahil dito, sinabi rin ni Azurin na 79 na lang mula sa dating 81 ang mga proyektong inuna ng ICI na may kaugnayan sa 15 o 15 pang pangunahing kontratistang pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag niya, patuloy namang biniberipika ng DPWH ang natitirang
337 na iniulat na ghost flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Matatandaang inihayag noong Oktubre ng nakaraang taon na mahigit 400 ghost projects ang kabilang sa 8,000 flood control projects na sinuri sa buong bansa. Ipinagpatuloy ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa anomalyang flood control projects kahit hindi pa tiyak kung itutuloy o tatapusin ang mandato nito. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurina, nasa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalawigin o tatapusin ang mandato ng ICI. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na gabay mula sa Malacanang, sinabi ni Azurina tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Kung sakaling ipatigil ang ICI, sinabi ni Azurina agad nilang ipapasa ang lahat ng nakalap na dokumento at ebidensya sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice para ipagpatuloy ang investigasyon. Sa ating pagbabalik, asahan na ang traffic dahil dyan nga po sa EDSA North at West Avenue ay isasara po ng 3 buwan. At presyo ng produktong petrolyo tataas na naman sa susunod na linggo. Yan at iba pang mga balita sa ating pagbalik dito sa RH Balita ngayong Sabado ng tanghali. Ating pong oras 12:16 ng tanghali. This time check is brought to you by Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. RH. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. RH. 12:23 ng tanghali. Balik-balita tayo. Tanggap tayo ng report. Natenggang Santo Cristo flyover. Agaran ng pinatatapos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy. Jackie, in-inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Santo Cristo flyover sa Angeles City, Pampanga na inaasang magsisilbing alternatibong ruta upang maibsan na matinding trapiko sa MacArthur Highway. Ayon na kay Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at pabilisin ang mga nakatenggang proyekto ng ahensya. Sa isinagawang inspeksyon na pag-alaman na halos 3 taon nang ginagawa ang 1 kilometrong flyover na sinimulan pa noong 2023. Sinabi ni Secretary Dizon na maaari sana itong matapos sa loob ng 1 kalahating taon kung hindi dahil sa paunti-unting paglalabas ng pondo. Dahil dito, pinag-utos ng kalihim ang agarang full funding ng proyekto upang masiguro matapos ito sa Hunyo ng susunod na taon at tuluyang gumaan ang daloy ng trapiko sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, pwersa ng PNP at MMDA nakaantabay na dyan sa EDSA People Power Monument. Alamin natin kung bakit sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin?
Jackie, nagagtabay ang Quezon City Police District sa bahagi ng White Plain hanggang dito sa may kanto ng EDSA sa Katipunan. Kaugnay ito doon sa kumakalat sa pagkakaroon ng motorcycle karabahan ngayong araw. Kasi sa process din kasi dalawang video yung pagkukulan ng karabahan. Isa sa White Plain at isa naman sa South and MOA. Sa ngayon ay wala pa naman gano'ng pagtitipon sa mga binanggit na lugar. Pero pinagbabawal kanina na tulad natin, may mga ilang nagtitipon pero hindi naman bahagi ng karabahan. May mga picture pero yung bilang natin sa po ay itinapo sila. No? At pinalis sila ng nakatalagang pinis sa People's Power Comunidad. Pag naman nakakaranas ng traffic sa southbound ang hanap natin namin, Campo Crame. Pero paglapas naman ng Campo bago ang Ortegas ay limbuluwag ang bigat ng dal ng traffic. Sa ngayon ay pakudimlim ang panahon pero wala namang mabalatang pagulan dito sa bahagi ng Quezon City at ng bahagi ng Tamanawa. Aring 23, aring ito sinagulat sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Sa iba pa nating detalye ng balita, asahan na ang mas matinding trapiko sa EDSA at bahagi ng North Avenue sa Quezon City dahil sa MRT-7 project. Inanunsyo ng MMDA na isasara ang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue dahil sa itatayong turnback steel box girder mula February hanggang May 19, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Bukod dito, magkakaroon pa ng 24/7 road closure sa dalawang lane ng EDSA Cubao hanggang Balintawak mula February 1 hanggang May 8 at Balintawak to Cubao mula February 15 hanggang May 18. Sabi pa ni MMDA Chairman Don Artes, malaki ang epekto nito sa traffic dahil maaapektuhan din ng proyekto ang EDSA Carousel Station sa lugar. Paalala naman ng MMDA, bawal lumampas sa schedule ang pagsasara ng mga kalsada dahil maaari itong humantong sa kaukulang parusa sa panig naman ng mga kontraktor. 12:27 ng tanghali, bad news sa mga motorista. Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahang tataas ng humigit kumulang 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala nasa 45 centavos naman ang posibleng maging taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang humigit kumulang 85 centavos naman sa diesel. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng supply disruption sa Estados Unidos, dulot ng masamang kalagayan ng panahon, nakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 metric tons kada araw. Aarangkada na ngayong araw ang early registration para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon sa Department of Education o DepEd, tatagalang maagang pagpapatala hanggang February 27. Saklaw ng early registration ang mga batang papasok sa kindergarten, grades 1, 7 at 11 para sa school year 2026 to 2027. Ayon sa DepEd, mahalagang maagang pagpapatala upang matukoy ng mga paaralan ang inaasahang bilang ng mga mag-aaral at kung sapat ang kanilang mga silid-aralan, guro at iba pang pasilidad. Maaaring ipatala ng mga magulang o guardian ang kanilang anak sa pamamagitan ng Basic Education Early Registration o Early Registration Form na ina-update noong pang January 15. Maaaring humingi ng kopya ng form sa alinmang pampublikong paaralan at libre ang pagpapatala. Batay sa DepEd Order 15, ang batang papasok sa kindergarten ay dapat 5 taong gulang.
5 taong gulang sa Obago sa October 31. Maaari ring tanggapin ng mga batang 5 taong gulang mula November 1 hanggang December 31 kung nakatapos ng 1 taong Early Childhood Development Program o may kaukulong assessment. Bagamat hindi obligado, hinihikayat din ng DepEd ang mga pribadong paaralan na magsagawa ng early registration. Samantala, 4 pang bangkay na pinaniniwala ang pasahero o crew ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 ang natagpo ang palutang-lutang malapit sa isla kahapon sa ika-5 araw ng search and rescue operation. Dahil dito, umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi habang nananatili sa 316 ang bilang ng mga survivor. Habang hindi pa rin tiyak ang eksaktong bilang ng mga nawawala. Ayon kay Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao Chief Commodore Rehard Marfe, mga lokal na mangingisda ang nakakita sa mga bangkay na agad dinala sa Zamboanga City para sa pagkakilala. Una rito, 7 bangkay rin ang inihatid ng BRP Capones, 5 rito ang agad na nakilala ng mga kamag-anak. Patuloy ang paghahanap ng Coast Guard gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV upang matukoy ang kinalalagyan ng barko at posibleng mga bangkay sa loob nito. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng 3 barko at 1 aircraft sa Baho de Masinloc nitong Biyernes o kahapon. Ito ay upang tiyakin ang kaligtasan ng mahigit 40 hanggang 50 mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa lugar. Bahagi ito ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ng pamahalaan na naglalayong suportahan at protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China Coast Guard, nananatili ang PCG sa lugar upang ipagtanggol ang ating soberanya sa karagatan at karapatan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa kaugnay na balita, dinoble ng China ang presensya ng kanilang Coast Guard sa Scarborough Shoal noong pang 2025. Batay sa datos ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, nakapagtala ang China Coast Guard ng 1,099 ship days sa Scarborough noong 2025 mula sa 516 noong 2024. Ipinakita rin ng ulat na mas pinokus ng China ang Scarborough Shoal at Skoda Shoal habang binawasan ang presensya sa ibang bahagi ng West Philippine Sea tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Ayon sa AMTI, karaniwang 3 barko ng China Coast Guard ang nakikita araw-araw sa Scarborough at posibleng mas marami pa dahil may mga barkong hindi nagbubukas ng signal. Mamaya sa ating pagbabalik, magkap tayo ng mga reports mula sa ating mga provincial correspondents. Bago lamang yan, ilan po muna ang paalala. Ating pong oras, 12:33 ng tanghali. Ang oras Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. RH Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. RH 12:37 ng tanghali. Hingi tayo ng update dyan po sa Sultan Kudarat dahil ang Sultan Kudarat at mga karatig lugar ay patuloy na niyayanig ng mga lindol. Alamin natin ang update mula kay RH19 June Dimakutak. June. Jackie, alas 5:19 kaninang umaga. Ang huling na italang kabilang sa nagpapatuloy ng mga serye ng pagyanig sa Sultan Kudarat Province. Sa talaan ng PBOX, ganap na naramdaman ang magnitude 3.3 na may lalim na 005 km, wala pa rin sa west of Calamansig. Patuloy namang nakahanda ang Sultan Kudarat Provincial Government led by Governor Datu Ali Pax Maunadatu, 10 ng kanilang PDRRMO at MDRRMOs. Habang ang BARM government naman kung saan may mga sakop na bayang apektado ng mga pagyanig, since January 19 up to date, mahigpit ang koordinasyon ng Chief Minister Office ng BARM sa mga LGUs at kaukulang ahensya bilang bahagi ng kahandaan. Panawagan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa mamamayan nito na agarang makipag-ugnayan sa Bangsamoro Ready para sa agarang tulong. Mensahe naman ni MP Attorney Nagibs Narimbo sa ganitong pagkakataon ng banta ng natural calamity. Huwag umanong magpapakalat ng takot gamit ang mga walang basehang haka-haka o hula sa social media. Mas mahalaga manong maging alerto at kalmado, lalo na sa mga residente na sa coastal areas. Palaging obserbahan ang galaw ng tubig dagat, huwag pangunahan ng panik, ugaliin ang dock, cover and hold. Manatili lamang manong nakantabay sa mga official channel, kagaya ng DOST PBOX, Pag-asa, Bangsamoro Ready at DZRH Radio, TV and online. Sa seryeng ito ng lindol, Jackie, sa SK Province, wala pang naitalang casualties habang may seawall na ang nasira at itong street light sa isang barangay sa Calamansig na nasa bahaging baybaying dagat. Bago ako magwakas, Jackie, nais kong batiin ng maligayang kaarawan ang isa sa mga napaka-workaholic na member ng Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, si Attorney Nagibs Narimbo. Happy birthday, Attorney Nagibs Narimbo, sir.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Samantala, isang minor de edad ang sugatan matapos masagi ng van habang tumatawid sa Orion, Bataan. Detalye sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny? Isang 13 anyos na estudyante ang sugatan. Makarang masagi ng isang L300 van habang tumatawid ang biktima sa pedestrian lane sa Roman Highway Crossing, Barangay Bilulo, Orion, Bataan, alas 12:30 ng tanghali ayon sa paunang investigasyon ng Orion Municipal Police Station. Tinamaan sa mukha ng side mirror ang biktimang kilala sa alias na Sem habang tumatawid kasama ang kanyang kaklase. Ang sasakyan ay minamaneho ng isang alias Efren na patungong Balanga mula sa Limay, Bataan. Agad na rumesponde ang pulisya at dinala ang driver at sasakyan sa himpilan para sa tamang disposisyon. Ang biktima ay isinugod naman ng Orion Rescue Bataan General Hospital para mabigyan ito ng agad na paunang medical at tinamong mga sugat sa mukha at katawan. Danny Kubilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, isang lalaki arestado sa pagnanakaw ng tricycle sa Baguio District sa Davao City. Detalye magmumula kay June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June? Arestado ng kapulisan ang 19 na taong gulang na nakilala sa alias na Friends dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o New Anti-Carnapping Act of 2016 matapos ang isang hot pursuit operation na ikinasa ng Police Station 11 sa Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City alas 8:50 ng umaga, Enero 30, 2026. Pinangunahan ni Police Major Lisandro Bernardo ang operasyon. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang insidente bandang alas 7:40 ng umaga nang iparada ng biktima na nakilalang si alias Gino ang kanyang dilaw na tricycle sa harap ng kanilang bahay. Naiwan itong walang nagbabantay at may susi pa sa ignition, dahilan upang madali mapaandar ng suspek ang sasakyan at ngayon ito kaagad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis na nagresulta sa pagkakarecover ng tricycle sa loob ng Kalinan Public Market, Barangay Kalinan Poblasyon, Kalinan District. Sa karagdagang investigasyon, napag-alaman na may autism ang suspek. Dahil dito, napagpasyahan ng may-ari ng tricycle na hindi na magsampa ng kaso laban sa nasabing individual. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Samantala, 43 anyos na lalaking fish vendor arestado matapos makumpiskahan ng shabu at barel sa Bolinao, Pangasinan. Detalye sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Freddy? Nasa kustodiyan ng Bolinao Police Station ng isang fish vendor na lalaki, 43 anyos, may live-in partner na residente ng Barangay Salud ng nasabing bayan matapos makumpiskang illegal na droga at baril sa kanilang tahanan. Sa ulat ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy, nagsilbi ng search warrant mula sa Artificial Immunity ang kanyang mga tauhan kasama ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng PPO at nasamsam sa tahanan ng suspek ang 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6.59 grams na may standard drug price na 44,812 pesos at isang kalibre 38 revolver na baril na may 2 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng suspek. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo, at sa lahat ng ating provincial correspondents. Sa iba pa nating mga balita, muling umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber para baliktarin ang nauna nitong desisyon na tanggihan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 6 na pahinang dokumento na isinumite ng kampo ni Duterte, pinuna nito ang hindi pagtanggap ng pre-trial chamber sa ipinasa nilang medical report ng dating Pangulo.
Malinaw aniyang nakasaad dito na lumalala ang kondisyon ng kalusugan ni Duterte, partikular ang kanyang cognitive condition. Una rito, idineklara ng ICC na may kakayahan si Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings kaugnay sa kasong crimes against humanity, at tinanggihan din nito ang hiling ng defense team na indefinite adjournment. Kaugnay nito, aarangkada na sa February 23 ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda ng COMELEC sa February 5 hanggang 7 ang schedule ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Antipolo City 2nd District Special Poll. Nakasado na sa March 14. Kasunod ito ng pagpanaw ng kinatawan ng distrito na si dating Representative Romeo Acop noong December ng nakaraang taon. Sa resolusyong inilabas ng COMELEC, ang campaign period ay mula sa February 12 hanggang March 12. Maaari namang bumoto ang mga botante sa mismong election day mula 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, na agad ding susundan ng pagbibilang ng mga boto. Samantala, may hanggang April 13 naman ang mga kandidato para magsumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Alamin pa natin ang ibang detalye ng ating mga balita mamaya sa ating pagbabalik dito sa RH Balita ngayong Sabado ng tanghali. Ilan po munang paalala ang ating oras, 12:46 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Bago namang sa iba pa nating mga detalye ng balita, muli po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Dahil ang DZRH ay number 1 na naman dyan po sa latest survey ng Kantar Media. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pakikinig at panonood dito po sa DZRH. Dahil po sa inyo, kaya kami number 1. At sa iba pang detalye ng ating mga balita, aalis ng bansa si Batangas Representative Leandro Leviste at nag-a-apply na ito ng Travel Authority na may petsyang mula February 8 hanggang July 26. Kinumpirma ng kongresista na 5 buwan ang hiningi niyang bakasyon sa liderato ng Kamara upang siya ay payagan, ngunit hanggang ngayon anya ay walang tugon ng Office of the Secretary General. Kasunod anya ito ng request ng ilang high-level representatives ng Marcos Jr. administration na ipinarating sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Sa aligasyon ni Leviste, may gusto umanong umalis siya at ihinto ang paglalabas ng mga ebidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga anomalya sa DPWH projects. Pupuntahan ni Leviste ang 20 bansa sa Asia, Europa, Middle East at North America. Hindi sinabi ni Leviste ang dahilan ng kanyang matagal na biyahe abroad, pero tiniyak nito na personal niyang pera ang gagastusin sa biyahe. Kahit nasa abroad, tiniyak ni Leviste magiging present pa rin siya via online sakaling kailangang sagutin ng ilang mga issue. Questionable ang timing ng biyahe ni Leviste sa harap ng gagawing motu proprio investigation ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Representative Antonio Ferrer sa prangkisa ng Solar para sa Bayan. Muling bubuksan ng House Committee on Ethics and Privileges ang kaso laban sa suspendidong Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga, yan po sa Martes, February 3. Ayon kay Ethics Panel Chair at 4-piece Party List Representative JC Abalos, naipadala na at natanggap na ng tanggapan ni Barsaga ang abiso noong January 29 at inaasahan ang kanyang pagdalo at pakikipagtulungan. Nauna nang sinuspende si Barsaga ng House of Representatives noong December 1, 2025 matapos mapatunayang guilty sa disorderly behavior kaugnay ng umano'y hindi angkop na social media posts. Sinabi ni Abalos na ang muling pagbubukas ng kaso ay alinsunod sa mosyon na inaprobahan ng plenaryo at tiniyak na susundin ang House rules at due process. Nilinaw ng Malacanang na walang nakatakdang cabinet reshuffle sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, wala umanong rigodon sa ngayon. Gayunman, sinabi niyang sinusuri ng Pangulo ang sitwasyon ng DENR Secretary na si Rafael Lotilla matapos itong mabypass ng Commission on Appointments sa ikatlong pagkakataon na karaniwang nangangahulugang hindi na maaaring manatili sa pwesto. Tinanong din si Castro
hinggil sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta ukol sa dumaraming ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ng mga kalihim na nasa acting capacity lamang. Tiniyak din ng Malacanang na agad na isusumite sa Commission on Appointments ang mga pangalan ng mga itatalagang opisyal upang matugunan ang issue ng mga acting secretaries. Mariing tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines Xing Quan. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang posisyon ng Pangulo sa issue at no ang kanyang sagot. Kasunod ito ng word war sa pagitan ng ilang opisyal ng China at kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas na umani ng batikos at panawagang ideklara ng persona non grata ang opisyal ng China. Una na ring sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaaring magkaroon ng hindi magandang implikasyon ang hakbang gaya ng pagganti sa ibang bagay ng China, kaya kailangan munang timbangin ito ng mabuti. Ayan, para naman sa ating okay na ba, Jeric? Si Isa? Alright. Sa iba pa nating mga balita, nilinaw ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi dahil sa hindi pagpirma ni Senator Amy Marcos sa resolusyon laban sa pahayag ng Chinese Embassy ang dahilan ng kanyang pagpapalit bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee. Ayon kay Soto, napagkasunduan ng majority bloc na ang mahalagang komite tulad ng Foreign Relations ay dapat pamunuan ng isang miyembro ng majority. Si Senator Amy Marcos ay kabilang sa minority bloc kaya kailangang ilipat ang pamumuno ng komite. Kinumpirma rin na papalitan si Marcos sa susunod na linggo. Magtatayo ng retention basin ng DPWH sa Arayat, Pampanga para matugunan ang pagbaha sa lugar. Ito ay makaraang gumuho ang isang flood control project sa naturang lugar na kaapekto sa mga residente at nag-udyok sa mga otoridad na magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, naaprubahan na ng kanilang engineers at technical working group ang naturang proyekto na inaasahang matatapos sa loob lamang ng ilang buwan. Samantala, binanggit din ng kalihim na iniimbestigahan na nila ang gumuhong flood control para matukoy ang totoong sanhi nito at mapanagot ang mga responsable. Pinag-aaralan din anya ng ahensya ang pagdedeklara sa lugar bilang danger zone. Gayon din ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga residente, lalo't magsisimula na ang rainy season. Mga balita sa Ibayong Dagat. Balita naman mula sa Ibayong Dagat, nahaharap ngayon ang United Nations sa imminent financial collapse o pagkaubos ng pondo kung hindi mababayaran ang utang ng iba't ibang bansa sa kanila. Ito ang sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres sa isang liham na pinadala sa lahat ng UN member nations. Nakasaad pa sa liham na posibleng maubos ang regular operating budget ng international organization sa darating na Hulyo, na lubhang makakaapekto sa mga operasyon ng kanilang proyekto sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat hindi nabanggit ni Guterres, pero ang pag-anunsyo ng financial crisis ng organisasyon ay matapos kumalas dito ang Estados Unidos na siyang pinakamalaking donor nito ngayong taon. Balikin natin ang ating mga headlines. Mga sospek sa pagpatay sa isang pulis at 8 taong gulang niyang anak, arestado na. Pangalan at larawan ng mga politiko
Pinatatanggal na ng DILG sa mga proyekto na pinondohan ng gobyerno. 3 DPWH officials sa Pampanga sibak dahil sa kickback. Karagdagang 378 bank accounts na mga sangkot sa flood control mess pinafreeze na ng AMLAC. Bahagi ng EDSA North at West Avenue, 3 buwang isasara, matinding traffic asahan na. Presyo ng produktong petrolyo tataas na naman sa susunod na linggo. Early registration ng DepEd sa mga public school para sa school year 2026 to 2027 aarangkada na ngayong araw. At yan na po ang kabuuan ng RH Balita ngayong Sabado ng tanghali ngayong January 31, 2026. Huling Sabado na po ngayong Enero. Sa ngalan pa rin po ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Jackie Resyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating pong oras, 1:00 na ng hapon. Healthy Minute, hatid sa inyo